So yun mga boss, so isa namang AC electric fan ang i-convert natin into DC electric fan, no? So ito po ay gumagana pa at working in good condition, kaso napakalakas nga lang po niya sa power at makikita nyo doon sa unang part ng video natin na nasa 120 watts siya. So dito, i-convert natin at papababain natin ito into 25 watts lamang. So paano natin gagawin yun mga boss? So dito, kalasin lang natin yung kanyang mga parts. So dito mga boss, sa pagkakalas ko ng LC, medyo nahirapan akong pagkalas dito kasi medyo matagal to at kinalawang na yung kanyang mga tornilyo. So dito hindi ko pa siya nakalas at ang ginawa ko na lang, nag-upisa akong magkalas dito sa kanyang backside sa may motor. Tapos isa sa napansin ko dito, kaya pala hindi na siya nagsiswing, ay putol na yung mismong cause para mag-swing, yung mismong main base na pinagkakabitan ng metal para mag-swing siya, no? So yun ang dahilan. So ngayon, kalasin na natin. Dito inalis ko lang yung kanyang controller, tapos sinunod ko na yung kanyang motor. So dito tayo mag-uumpisa para makalas natin yung ating LC, ano? Kasi medyo kinalawang na nga at mahirap alisin kasi tumatama yung kanyang back guard. So dito inalis ko na rin doon yung kanyang base. Tapos dito pinukpo ko lang siya kasi naaalis naman yan yung kanyang bushing dito sa kanyang parang stator. Yan, pinukpok ko lang at yun, naalis ko na. So ganun lang yung ginawa ko dyan. Tapos yan, makikita nyo, yan, naalis ko na yung kanyang blade dun sa mismong shafting nya, no? Yan. So dito kinuha ko na yung pamalit natin na DC motor. Ayan, brushless yan mga boss, na 12 volts. Tapos nung pinit ko siya dun sa mismong casing, hindi siya kasya dun sa butas. Ngayon ang gagawin natin, magkakaroon lang tayo ng konting modification at palalakihin lang natin yung butas para pumasok yung stand ng ating DC motor. At dito mga boss, naipasok ko na siya. Ayan, oh. So hindi ganun kaganda pero okay na siya, stable na siya at nakapix na. Tapos medyo nakaangat siya ng konti pero okay lang naman kasi sagad na siya dito sa mismong casing niya, no? So dahil bingot na nga yung kanyang pinagkakabitan para mag-rotate, so ang mangyayari dito mga boss ay nakapix or naka-steady na lamang siya, no? Pero okay na rin yan. Ang mahalaga ay napababa at magagamit na ulit natin siya into saver way ng DC electric fan mga boss, ano? Ayan. So next natin, ibalik na natin yung kanyang casing or yung holder nung kanyang back guard. Yan. So dito mga boss, dahil hindi nagtugma yung ating casing at front guard, so nagkaroon na ulit ako ng konting modification dyan at ginamitan ko lang siya ng cable tie, no? So dito naman sa kanyang back guard ay meron ulit tayong modification mga boss. Dahil hindi na natin matutornilyo dun sa mismong likod, sa dalawang gilid na lang tayo nagtornilyo para makikabit pa rin natin yung kanyang back guard o yung kanyang casing sa likod. Tapos dumako tayo sa ating potentiometer at mga connection dito sa likod. So kung mapapansin nyo, yung ating potentiometer at yung ating female socket para sa DC ay naikabit na natin doon sa mismong casing niya, no? So doon na lang natin ilagay para medyo malinis naman tingnan. Tapos yung ating female socket ay naglagay na rin tayo ng additional wire dyan. So ganyan na po ay magiging itsura niya, no? Medyo maayos naman siyang tingnan. Tapos ang next natin, dumako na tayo dito sa connection natin. So ito po yung pinakamahalaga at pinaka-importante dito sa gagawin natin. Dapat alam nyo po at dapat malaman ninyo yung connection na gagawin natin dito. So dito sa ating potentiometer mga boss, maglalagay tayo ng additional 2 wire. So dito sa likod niya meron yung dalawang terminal yan. So maglalagay tayo ng additional wire doon na pwedeng parehas ang kulay, pwedeng parehas red, pwedeng parehas itim. So ganyan po, yan magiging itsura niya. Yan. So tingnan niyo po diyan sa ating screen. Yan. So after nating malagyan, ay lagyan natin ng shrinkable para iwas at mas malinis ding tingnan. Then after nating malagyan, ay dumako na tayo sa connection. So kunin natin yung kulay yellow at kulay blue na wire na galing dun sa ating motor. Ayan. Tapos yung yellow at wire din, yellow at blue na wire naman dun sa ating potentiometer. At pag-connectin lamang po natin by colors, ano? Ayan. Then after nun, na makonect, kunin naman natin yung positive wire or negative wire negative wire nung ating female socket, tapos yung negative wire na galing dun sa ating motor at pagkunikin din natin. Yan. Hinangin, then lagyan ng shrinkable tube. Okay.
Then ang next naman natin, kunin natin yung wire. So mapapansin nyo mga boss, ang matitirang wire na lamang dyan ay 4 na red wire. Yung galing sa motor, yung galing sa female socket, at yung additional wire na nilagay natin dun sa ating potentiometer. Ayan. So dito yung ating female socket na positive wire, tapos yung potentiometer natin, yung inad natin na wire na nasa ibabaw. So tingnan nyo mabuti mga boss ha. Yung positive wire na nilagay natin dun sa ibabaw ay pagkukonikin natin or i-connect natin dun sa ating female socket. Positive. Yan. So, ganyan po mga boss ha. Sana po nasusundan nyo yung ating connection at explanation yan. So, positive to positive po yan. From female socket, papunta dun sa ating potentiometer. Ayan. Kunting hinang, tapos lagay ng shrinkable. Tapos, ang next naman natin at huling connection mga boss, kukunin natin yung wire na galing dun sa ating motor. Tapos i-connect natin doon sa natitirang wire na galing doon sa ating potentiometer, which is yung kulay pula parehas. Ayan, pag-connectin lang natin ulit. Lagay ng shrinkable, okay. Tapos hinang. So ganun lang para secure no. Then after noon mga boss, so ganyan na po yung magiging itsura niyan. So ganyan na po yung final niyan. Tapos ang gagawin lang natin, i-organize lahat natin doon sa loob ng kanyang casing ano. So tara. Yun. So, tapos dito mga boss, yan, sukatin natin yung kanyang input. So, meron tayong 13.1 volts na input DC. So, yan yung gagamitin nating supply para mapagana yan dito yung ating DC electric fan. So, salpak lang natin doon sa kanyang female socket. Yun, napakasuabe. Tapos, pihitin lang natin. Ayun. So, gumagana na, no? Working na ulit at buhay na yung ating converted na DC electric fan, no? So, ilagay lang natin sa half throttle, no? Yan. So 50%. At ayan, malakas yan mga boss. Napaka-quality, napakatahimik. So isagad naman natin into maximum speed. At ayun. So napakaswabe mga boss. So dito hindi ko na nilagyan ng sound mga boss kasi medyo maingay. Malakas yung hangin niya. So yun. So kung may mga AC electric fan kayo mga boss na medyo malakas din sa power consumption, ay pwedeng yung gawin yung ginawa natin dito, no. So dito from 120 watts ay magiging 25 watts na lamang yung consumption natin nung ating bagong version na DC electric fan mga boss. So no. So dito papakita ko sa inyo yung actual consumption niya. Yan. So dito kung mapapansin nyo, meron lang siya na 10.5 watts na power consumption ano. So napakatipid mga boss ano. So bakit 25 watts yung nakalagay sa likod tapos 10 watts lang yung actual consumption? So ang dahilan po bakit hindi nagtugma yung actual consumption dun sa kanyang rated power ay dahil po yun dun sa kanyang blade na ginamit natin. So mas maliit, mas magaan po kasi yung blade na ginamit natin kaya mas mababa yung actual consumption niya. Pero kung gagamit kayo ng bigger at mas malaki at mas mabigat na blade, so aabot po yon ng 25 watts yung maximum consumption ng inyong DC motor. So dito mga boss, yun po ang dahilan bakit hindi sila nagtutugma. Magaan at maliit na LC lang yung ginamit natin. So yun lang mga boss. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag nyo kakalimutan na mag-follow, like, and share para lagi kayong updated sa mga susunod nating DIY project na gagawin. Salamat!